year. Sa wikang Ingles po muna. 1, 2, 3, go! In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa ating sariling wika, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin at pagpapatay sa taong 2025. Amen! Isang napakamasaganang pagbati ang sa inyo ngayong unang Thursday ng Hulyo. Napakabilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang, Mayo, Hunyo. Ngayon po, Hulyo na. And we pray na ang buwan na to ay magbigay sa atin, magbukas sa atin, mga gandang mga oportunidad upang tayo po ay umunlad, upang tayo po ay maging masagana at upang tayo po ay makashare sa ibang mga tao ng kabutihan ng ating Diyos. Binabati po natin ang ating mga global families wherever you are right now. God bless you. The Metro Manila North Region, Metro Manila South Region, Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and Region 12. So maraming salamat sa inyong pagtunghay sa pagsama sa amin ngayon. We pray na patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon. Para naman po sa panalangin para sa ating bansa, lumapit po tayo sa Diyos araw-araw para papanalangin natin ang bansang Pilipinas. Tayo po, tara na po. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa araw na to na meron kaming pagkakataong ilapit sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Wala na po kaming ibang lalapitan, Panginoon, kundi ikaw, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang kabutihan mo, Lord. Lord, yung iyong kayamanan, Panginoon, Lord, sa pagpupuspos ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Tinataas pa namin sa iyo ang Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, Lord, yung pagkagawa mo sa mga isla na to, Panginoon, ay mangyari nga the best, Lord, na mga destiny mo para sa amin mangyari po. At Lord, sinusuway namin, Lord, lahat ng gawa ng kaaway na naninira ng aming bansa, ang corruption, injustice, O God, at yung pagsamba namin sa mga Diyos-Diyusan, patawarin mo kami, Panginoon. Marami pong hindi nakakaintindi ng mga bagay na to. But Lord, let your mercy come, Lord. Lord, let your favor come upon this nation, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga leaders, O Lord, and speak unity, Lord, sa aming mga nangunguna sa amin, sa lahat-lahat sa gobyerno, at kung saan mo sila inilagay. Salamat po, Bigyan niyo sila ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo at mahalin nila ang aming bansa, Lord. Kagaya ng mga pinangako nila nung sila ay kumakandidato pa. Salamat po, O Diyos. Bless our nation, Lord. At Lord, kung kailangan mong palitan ang mga leaders namin, let it be, Panginoon, according to your will. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Alam niyo po ba, yung pagsuko, yung pagsurrender, ay isa sa pinakamahirap na gawin natin. Ako lang kaya yun, di ba? Nasa kalikasan na kasi nating mga tao ang nagkokontrol at nagpapalakad ng mga resulta sa buhay natin. Gusto kasi natin parating secure yung mga desisyon natin, yung sigurado yun ang gagawin mo, di ba? Ang pagsuko sa Diyos ay hindi naman nangangahulugang tapos na ang lahat. Pero magandang pong natututo tayong sumuko sa Panginoon, sumuko sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-iibig, sa Kanyang katalinuhan. Wala nang ang ibang tatalino pa kesa sa Lord. Kahit ang taas ang IQ mo, wala yan sa katiting ng katalinuhan ng Diyos. Di ba? Yung pag-iisip niya, hindi natin pag-iisip. Yung mga pamamaraan niya, hindi natin pamamaraan. Kaya meron tayong, it's a pleasure and it's an opportunity for us na tayo ay sumuko sa Panginoon. Lord, kayo na po, Lord. Hindi ko po to kaya, Lord. Tulungan mo ako. Di ba?
Ito ang pagbibigay ng mga plano natin sa Diyos. Kasi minsan yung plano natin, atin-atin na lang. Hindi na natin kinikonsulta kay Lord or nakakalimutan natin siya, no? Sa gitna ng mga pagpaplano, wala ang Panginoon. Pero pag nagkaproblema yung plano na yan, ay nako, siguradong tatawag tayo sa Panginoon. Sa kamay ng Panginoon na ay ating ibigay ang ating mga balak, mga burdens, sa kamay ng Diyos na nakakikilala sa iyo at umiibig sa iyo ng sobra-sobra. Kung may umiibig sa atin, ang Panginoon yun, sobra-sobrang pag-ibig niya sa atin. Kung may nakakakilala sa atin, much more than yourself, ay ang ating Panginoon. Kilala niya tayo, wala tayong maitatago sa Kanya. Siya ang dakilang Diyos na may alam ng pinakamabuti para sa atin. Amen. Thank you, Lord. Isipin po natin, ang Panginoon Jesucristo nang siya ay nasa hardin ng Gethsemane, doon ay nanalangin siya bago siya arestuhin. Hinarap niya ang malalim na dalamhati. Nagigrieve siya doon. Anguish. Parang ang buong mundo ay pasan niya. At alam niyang may kaparusahang naghihintay sa kanya doon sa krus ng Kalbaryo. Wala naman siya kasalanan, pero pagbabayaran lang niya ang mga kasalanan natin. So yun po ay naglararo sa kanyang isip nung siya ay nagkatawang tao. Okay, so anong ginawa po ng Panginoon? Talagang nanalangin siya kay Lord. Subalit na nasa gitna na siya ng malalim na paghihirap, nalalangin pa rin siya ng ganito sa kanyang ama. Sabi, Ama, kung papayagan mo ako, kung papayagan mo, maaari po bang tanggalin niyo na ito? Itong kopang napakabigat, Lord. Itong kopang puno ng paghihirap. Sinabi niya yun. Subalit, ang kagustuhan mo ang mangyari, hindi sa akin. Kumambyo po ang Panginoon. Sabi niya, well, Lord, kung that's your will, then it shall be done. Amen. Kung yan ang kagustuhan mo, mangyayari po. Isang pagsuko ng Panginoon Kristo ay hindi yan tanda ng kahinaan. Sumuko siya. Nakita natin yan, narinig natin, nabasa natin. Yaon ang buong pagtitiwala o trust sa Diyos at alam niyang may mas malaking plano kesa sa mga pasakit na kanyang nararanasan. Alam ng Lord, although naghihirap siya ngayon, pero Father God, alam kong mas maganda ang plano mo kesa ngayon at present. So kung meron tayong mga sitwasyon sa ating buhay ngayon, huwag tayong mag-give up. Pasalamatan natin ng Diyos, Panginoon, mas maganda ang plano mo kesa dito. Makakalampas ako dito, makakalabas ako dito. Panginoon, bubunutin mo ako mula sa mga sitwasyon na hindi maganda. Salamat po, Panginoon. Hayaan mong matuto na ako, Lord, sa mga napagdaanan kong ito. At dahil doon ang naroon ng kanyang pagsuko, alam niyo pong nangyari, nagkaroon tayo ng kaligtasan, kalayaan, at buhay na walang hanggan. Imagine, di ba? Kung di sumunod si Lord, wala rin tayo dito. Di ba? Pero sumunod si Lord, ginawa niya yung usapan nila ng kanyang ama at tayo pa'y nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng kalayaan at nagkaroon tayo ng mga pagpapala. Ang pagsuko, hindi naman nangangahulugang buhay natin ay magiging parating magaang. Baka sabihin nyo, sumuko na ako kaya wala na akong problema. Pero ang ibig sabihin nito ay hindi na natin kailangan pang parating magkontrol ng sitwasyon. Dahil pinapaubaya mo sa Diyos ang sitwasyon mo. Halimbawa, yung problem mo sa pamilya mo, di ba? 10 taon mo na yung iniisip. Ngayon ay isurrender na natin sa Panginoon. Yung takot mo, marami kang takot. Anino pa lang natatakot ka na, isuko mo na yan. Hindi mo control yon. Pero tutulungan tayo ng Panginoon.
Kapag tayo ay talagang sumuko na sa Panginoon, ay napapakawalan natin ang anxieties, yung isip ng isip. 'Di ba, uso yan ngayon, kinakanta pa nila yan. Ang anxieties, nag-iisip ka ng mga bagay, hindi pa nangyayari, negatibo nang iniisip mo. Naku, magkakasakit na ako, maghihirap na ako, mamamatay na ako, ganyan, ganito, puro negatibo. Ang ibig po sabihin nun, yan po ay espiritu ng anxiety. Kung nararamdaman mo yan, you have to, go before the Lord, ask for forgiveness, tapos magpakalinis ka sa Panginoon, sa dugo ng Panginoon. Sabi mo, Panginoon, tulungan mo ako. Ayoko po ng ganitong estado ng aking puso. At bumalik ka sa Panginoon, bumalik ka sa salita ng Diyos. Yun ang iyong pagbulay-bulayan para magkaroon ka ng kapayapaan. Anxiety is not for you. Amen? Siyempre, nandyan yan palagi, nanunukso. Pero wag mong kagatin. Wag mong patulan. Di ba? Kasi pinagpatulan mo yan, dami pa yung mga ibang mga epekto sa buhay mo. Kaya, we want to hold on the Word of God, the Holy Spirit, para makatutulungan tayo na ma-overcome natin itong mga human frailties natin, kagaya ng emotion at mga anxiety. Kung ikaw ay madalas may takot, di ba? Yung parati ka na lang natatakot. At pangangailangan natin parating tayo magkokontrol. Di ba? Yung magtatapon ng basura, kailangan meron pang assignment yon. Itong ganito ay nasabi mo na yun, no? Pero every week, kinuulit-ulit mo. Mga anak mo, masyado mong kinokontrol. Ito dito, ganyan, ganyan. Halos wala na silang maikilos, hindi na sila makasalita. So, alam natin, lagay nating limits. Hindi ko sinasabi kasi syempre tayo mga magulang, tinuturuan natin ng mga anak natin. Pero wag niyo naman kokontrolin. Bigyan niyo sila ng mga pagkakataon na mag-reason out, di ba? Magkwento sa inyo, ganyan. Pag hindi tumahimik na po yan, mahirap na po nating kalaykayin yung mga nasa puso nila. At baka yung kaaway pa ang manguna sa atin, di ba? Mangunguna siyang mag-control sa ating mga anak. So, we say no to the devil. Amen. So, sa kabila nito ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan, no? Pag mayroong mga hindi magandang bagay, pero nag-pray ka, nag-surrender ka sa Panginoon, then nagkakaroon tayong kapayapaan, kalayaan, at kasiguraduhan na lahat ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon. It means all these things work together for good for those who love God. Halimbawa, mga negatibo ang sa kapaligiran mo ngayon, sa pamilya mo, negatibo dito, negatibo noon. Diba? Nag-aaway-aaway, kakaunti ang finances, so maraming mga problema. So sabi po ng Bible, when we stand before the Lord, kung tinanggap mo si Jesus Christ na naging kabahagi ka ng kanyang katawan, sabi ng Biblia ay pinaglalakip-lakip niya lahat. Mga negatibo, positibo, di ba? Lalo na yung mga negatibo, pinaglalakip-lakip niya yon para sa ikabubuti natin. Si Lord ang gagawa nun para sa at isang araw makikita mo, ang gaang mo na. Lord, marami pong salamat. Balikan po natin na tayo magpasalamat sa Diyos kung ano man yung mga naranasan natin na parang bagyo number 10, di ba? Or tsunami, mga ganyan sa buhay natin. So si Lord, hindi po tayo pababayaan. Lahat ito ay ilalakip-lakip niya para rin sa iyong kabutihan. So, we learn so much, di ba? Sa mga problemang yan, we learn so much. Ito po yung tanong ko sa inyo. Ano-ano ang mga hinihingi ng Panginoon na isurrender mo sa Kanya ngayong araw na ito? Meron bang mga relasyon na kinokontrol mo? May sitwasyon ba na hindi mo kakayanin? Akala mo hindi mo nakakayanin. Meron ka bang isang panaginip na hinahawakan mo ng mahigpit? So, ilan po yan, no? Tsaka meron po kayong mga personal na parang
gusto mong kontrolin o ikaw nakokontrol ka na rin para hindi ka makakilos, hindi ka dahil iniisip mo yung takot na yan at baka, puro baka hanggang maging baka na po yan, di ba? So, ang gagawin po natin ngayon ay lumapit tayo sa Panginoon. At sabihin mo kay Lord ito, verbalize mo kay Lord, sabihin mo, Lord, sige, sundin niyo, Lord, hindi ko na ito maintindihan. Paano ito magkakalakip-lakip. Subalit ako po ay nagtitiwala sa iyo. Sinosurrender ko, sabihin niyo po, sinosurrender ko ang aking mga plano, ang panahon ko, ang mga inaasahan ko, o mga desires ko. Sinosurrender ko po lahat sa inyo. Kayo po ang manguna sa buhay ko. Kayo po ang boss ng buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen, amen, amen. Napakaganda pong panalangin yan. Ulitin niyo yan, baka hindi pa talaga feel sa puso niyo. Kailangan galing sa puso ang panalangin na yan. Kapag tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, ang ibig sabihin, kapag tayo nagpe-pray, nagpapakumbaba po tayo sa Panginoon. Kasi marami tayo hindi nagpe-pray kasi sabi nila, hindi ko man kailangan ng Panginoon, di ko naman kailangan ng pray. Yun ang akala nila. Pero pag dumating yung pinakagrabing sitwasyon sa buhay na tatawag din niya, yung mga atheists nga, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, pag mamamatay na, tumatawag sa Diyos. Di ba? So, pero yung puso natin, dapat nagpapakumbaba tayo. Kasi kapag ikaw ay nagpapakumbaba, when you humble yourself before God, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko to kaya, Lord. Alam mo naman yan. Diba? Tulungan mo ko, Lord. Alam niyo, pinapangako ng Diyos na iaangat tayo. Itataas tayo. Ang pag-surrender ay hindi katapusan ng istorya. Yan lamang ang simula. Ang simula ng mga bagay na mas mainam kaysa dati. Magtiwala ka sa Panginoon. Siya lamang ang makakagawa ng mga bagay na to. Hallelujah, hallelujah. At araw-araw tayo po ay magpasalamat, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Siya lang ang umibig sa atin ng kagaya ng pag-ibig niya. Binigay niya yung buhay para sa iyo. Binigay mo yung kanyang buhay para sa iyo. Siya nangangalaga sa atin. Kung papayagan mo siya sa buhay mo na makialam ang Diyos at sinosurrender mo yung sarili mo sa Panginoon, then ang laking factor po yun sa ating mainam na buhay. Magulo po sa mundong ito. Pag wala kang angkla na ating Panginoong Kristo, ay mahirap pang mabuhay dito. Talagang lalampasuhin ka, babatukan ka, di ba? Yung sarili mo, kinagagalitan mo or something like that. Kaya binigyan po tayo ng Panginoon ng daan kung paano tayo maka-access sa Kanya, kung paano tayo makakalapit sa Panginoon. Lumalapit po tayo sa Panginoon by the Spirit and in truth. Siya po ay Espiritu at siya po ang katotohanan. Kaya isinulat po ni Pablo sa Biblia, sa libro ng Roma, na kung ipapahayag mo si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itunuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Roma 10:9 and 10. Sa English po, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9 and 10.
Salamat po, Panginoon, sa bawat tumanggap sa iyong salita ngayong araw na 'to, Lord, at ang personal na pagtanggap namin sa iyo sa pamamagitan ng panalangin ito. Sumunod po kayo sa panalangin, sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako'y lumalapit sa iyo, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po ay naninindigan at naniniwala na ikaw, Hesukristo, ang anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli, at ikaw ay buhay magpakailan pa man. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ginawa mo ang prayers na yan po ang prayer ng kaligtasan na yung magdadala sa atin sa intindi natin kung paano tayo nililigtas ng Diyos. There must be a first point, di ba? First step. Yan po ang ating nakarinig tayo ng gospel, tinanggap natin ang Panginoon. So tapos mo nito ay lalago na tayo ng lalago. Kaya dito po sa ating programa, kung wala pa kayong Bible, pwede namin yung padalhan ng libreng New Testament Bible para makabasa po tayo ng Biblia. No? Pagkatapos natin tumanggap sa Panginoon, Biblia naman ang babasahin natin para nandun po lahat ang mga bilin ng Panginoon. It's a manual. Ito po ang textbook natin, ang Biblia. So huwag niyong kakaligtaang magbasa ng Biblia. Sumulat lang po kayo sa amin sa aming address mamaya para nang sa ganun mapadala namin kayo ng free New Testament Bible. So pagkatapos yung tanggapin ay kung meron kayong mga katanungan o mga gustong maliwanagan, then you can contact us through our chat group or through our website. Okay, so doon kayo susulat para kung gusto nyo naman tumawag, meron din po kami phones. Maraming salamat and congratulations sa araw na to. Ang tawag sa iyo ng Lord ay anak ka ng Diyos. Truly, anak ka ng Diyos. Kung sino man ang tumanggap kay Hesukristo sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ay nagiging anak ng Diyos. Hindi na po masyadong komplikado yan. Simpleng-simple ang pagtanggap sa Lord, pagtanggap sa pagiging ama natin, ang Panginoon. Tayo po ay tutulungan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. God bless you. Makipag-ugnayan po kayo sa amin. Ngayon po ay susunod ang ating healing ministry. Diba? Ang healing po ay kasama sa ministry ng ating Panginoon Kristo na siya sa lupa. He healed the sick. Mga may sakit ay pinagaling niya. Sabi po sa Psalms 103, 2-5, Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from destruction. Hallelujah! Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinapatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinapagaling ang lahat kong karamdaman. Salmo 103 verses 2-3. Yan po yung maliwanag na sinulat ng ating Panginoon. So sa araw na to, panghahawakan po natin ang pangako ng Diyos na yan. Panghahawakan natin ang salita ng Diyos. Kung ano man ang sakit mo ngayon, ikaw ay lumapit sa Panginoon, magpipray po tayo. Wala pong distansya sa distance nitong cyberspace. Basta naiintindihan niyo po na ninanais ng Diyos na ikaw ay gumaling. Wala pong problema kung hindi tayo nagkikita ng face-to-face. Ito po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita, gagawin mo yan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. So, ano man ang mga sakit nyo ngayon, ilagay nyo yung kamay nyo sa part na may sakit, sa ulo, sa dibdib, sa tiyan, sa paa, sa balakang. Sige po, ilagay nyo po ngayon
Salamat Lord. At tayo po ay magpipray. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat Lord na ikaw ang Diyos, Lord, na nagpapagaling. Thank you Lord that you are the healer, O God. Father, in Jesus' name, Panginoon, sa pamamagitan ng mga sugat na tinan mo sa krus ng Kalbaryo, kami ay gumaling. Lord, panghawakan niyo po Lord ang mga tao ngayon na nasa broadcast na ito ng Thursday celebration. Touch, Lord. Touch them, Lord. In Jesus' name. Mula ulo hanggang paa. Lord, yung may mga sakit sa puso, kidney, liver, Lord, sa mga internal organs nila, touch them, Lord. In Jesus' name. Lord, yung nanglalabo ang mata, yung nanghihina ang pandinig, in Jesus' name. Lord, yung mga lumilipas ang kanilang mga memorya, in Jesus' name. Lord, sila po ay mga anak mo, Lord. And Lord, they will serve you and love you all the days of their life. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. So, kung natanggap niyo po yung kagalingan, marahil hindi instant, pero within this week or within this month, makakatanggap kayo ng kagalingan niyo. Pero karamihan po, mabilis pong nakakatanggap ng kagalingan. Salamat po. Huwag pong lalayo ang puso natin sa Panginoon. Magbasa po tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos nang sa ganon nasususugan yung mga salita ng Diyos na sa loob ng ating espiritu. At nang sa ganon tayo ay patuloy na lalakas. Hindi lang pangkatawan, kundi yung pangloob na katauhan natin, malakas din po. Thank you, Lord. Ngayon naman po ay dediretso na tayo sa generous giving. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga dumalo nung last Sunday sa ating celebration, June 29, ng 31st Seed Power Partnership. Ito po yung nagbigay sa atin ng mga bagay nito, yung studio at lahat, di ba? Because of the Seed Power Partnership. So, ang saya-saya po ng atmosphere. Maybe next time ay mapakita namin yung ilang mga clippings namin nung Sunday. So, thank you so much. Ang dami pong masayang nagbigay, no? Kasi alam natin ang mga ganitong panahon, ang ganitong cause ay talagang inaantabayanan ng Holy Spirit para susugan niya. No? Ito ay lumago, maitanim natin, maayos po. So I pray na tuloy-tuloy po ang ating pagkakataong magbigay. Ganito rin po sa ating programa sa Thursday Celebration. Meron din kayong pagkakataong magbigay. Ito po through our offering and generous giving po natin. The Minister of JCSGO. Ang account po natin sa China Bank is 1130005605. Ganun din po, meron tayo sa Metrobank. Ang ating account ay the Minister of JCSGO. Ang account number natin is 473-3473-738326. Praise God. Ganun rin po, meron tayo sa Union Bank, the Minister of JCSGO, 000-1500-2840. At isa sa mga popular na way of giving natin ay ang GCash. Ito po ay nasa pangalan ng ating accountant na si Gary Tolentino. Ang account po ng Thursday Celebration through Gary is 091506474446. Ulitin ko po sa GCash 091506474446. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pakikipag-isa dito sa ating Thursday Celebration at sa mga gawain natin sa Panginoon, sa mga bagay na kagaya nito. Thank you so much. God bless you at lalo kayong pagpalain ng Panginoon. Para po sa ating mga announcements, patuloy po ang ating household salvation. Ito po yung prayer ng
at para sa ating mga pamilya. May mga pamilya kasi tayo parang ang layo nila sa Diyos. Meron naman napaka-religious pero hindi righteous, di ba? Kung makapagmura, ganun lang. Kung makainom, ganun na lang. Pero mga religious po sila. So we pray na mailagay lang sila sa tumpak na daan ng paglilingkod sa Panginoon, pagkakilala sa Panginoon. So, tuloy-tuloy po ito, pinagpe-pray po natin mga pamilya na masumpungan nila ang kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Don't give up on your family. Hindi tayo nag-give up. Hayaan mo, miski hanggang bago mag-rapture, masave pa rin sila. Okay po yun. Thank you, Lord. Sa August 7, ay babalik po si Pastor Josephat. Tuwang-tuwa siya talaga sa Pilipinas at marami ding nagre-request sa kanya na bumalik siya dito. Kaya sa Agosto, hindi ko sure kung 7 or 8, babalik po ang lingkod ng Diyos. So maghanda-handa po tayo para po sa ating bagong pag-reach out sa mga tao. Magdadala po tayo ng mga tao para kay Lord through the Josaphat Ministry. Amen. And we will also pray for the healing of our nation. Last time po, pinag-pray na rin niya ang healing of the nation, pero kailangan pa natin ng extra prayers for the healing of the nation. Thank you, Lord. Hallelujah. So maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayon. Although ito po ay naka-tape na dahil nandun po ako pupunta po ako ng Lingayen. Happy anniversary, Lingayen family. Okay? But next time po ay magla-live na po tayo. But just the same, the anointing of God is here. Kung saan kayo naroon, pag kayo po ay nagmamahal sa Panginoon, yung anointing niya, yung kapangyarihan niya, hindi kayo iiwanan. Tanggapin niyo po ang closing prayers na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, marami pong salamat sa bagong buwan na ito ng Hulyo. Hayaan mo, Lord, buksan niyo po sa amin, Lord, ang inyong kalangitan. Buksan niyo sa amin, Panginoon, ang inyong puso, ang inyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, na kami makakasunod sa iyo. Lord, makakatuntun kami, Panginoon, makatotohanan ng iyong salita. Bibigyan mo ng lakas ang bawat isang parating nanonood dito, Panginoon, ang mga bagong nanonood. Lakas ng katawan, lakas ng pag-iisip, Lord, at lakas ng dibdib, Panginoon. Salamat po, Diyos. Gamitin mo kami sa mga huling araw na ito sa kung saan mo kami nais, Panginoon. Habang kami ay naririto sa planetang lupa, Lord, hayaan mo na kami makapag-share sa ibang mga tao, madala namin sila sa iyong church. Bless every family, Lord, represented here. And also the businesses, our young people, our adults, oh God, Lord, yung aming mga elderlies, mga senior citizens namin. Thank you, Lord, for special blessing, Lord, sa mga taong ito. We give you the honor, the praise, and the glory which you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So magkita-kita muli tayo sa susunod na Webes, either online or on-site. Makakasama niyo po kami dito. God bless you and bye-bye.